Gumamit ka ng isang product at nagka-pimples ka or mas lalong nagalit ang skin mo at lalong dumami ang mga pimples mo? Kasalanan ba ito ng product? Hindi ba effective ang product? At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Assalamualaikum! Makinis ka naman pero may bago kang product or skincare na ginamit at bigla kang inatake ng mga tiny bumps or pimples, o di kaya naman ay iilan lang ang mga tiny bumps mo or pimples mo, pero dahil may bago kang skincare na ginamit or product na ginamit ay dumoble ang mga tiny bumps mo or pimples mo. Kinabahan ka na at nagpapanik na at sinisisi na ang bagong product, kesyo scam lang ito at hindi ito effective. So, meron tayong tinatawag na purging, breakouts, at irritation kapag may bago tayong ginamit na product or skincare. Your feelings are valid and I get you. Kapag may active at existing tiny bumps na tayo or pimples at dumami ito with a specific skincare or product na may actives targeting acne, ito ang tinatawag na purging. At we need to understand that purging is necessary to clear your skin. Sa skin natin, meron tayong tinatawag na microcomedones. Ito yung mga invisible na comedones na hindi nakikita ng ating mga mata na baradong mga pores dahil nasa ilalim ito ng ating outer layer skin. Kapag gumamit tayo halimbawa ng mga face acids, kagaya ng salicylic acid, glycolic acid, lactic acid, kasali na rin ang azelaic acid, tretinoin, retinol, ay pinapabilis ng mga ito ang skin cell turnover. Ibig sabihin ay tinutulak ng mga active ingredients na ito ang balat na nasa ilalim ng ating skin papunta sa pinakatuktok ng ating skin, which is ang outer layer ng ating skin. Kaya lahat-lahat ng dumi, impurities at bacteria na nasa ilalim ng ating skin ay lahat-lahat yan lalabas. Kaya tayo nagkakaroon ng purging or yung paglabas ng mga tiny bumps pati ang mga pimples. Therefore, sasabihin ko sa inyo ang kaibahan ng purging, breakouts, at irritation. Sa purging, magsisimula ito kapag gumamit ka ng matapang na actives kagaya ng vitamin C, retinol, azelaic acid, trace acids kagaya ng salicylic acid, glycolic acid, lactic acid, mandelic acid, at iba pang face acids. Tutubo or lilitaw ang mga tiny bumps or pimples sa usual areas neto sa ating face. Halimbawa, kung dito lang talaga lumalabas ang ating mga tiny bumps or pimples ay dyan lang sila lalabas kapag ka nasa purging stage tayo. Lalabas talaga ito ng marami. Maraming pimples, maraming tiny bumps, saka gaganda ang skin natin. Tumatagal ang purging stage 4 to 6 weeks, minsan hanggang 8 weeks, saka ito nawawala. Hindi rin ito nag-iiwan ng blemishes or maiitim na marka sa mukha. Sa breakouts naman, magsisimula ito or lalabas ang mga pimples or tiny bumps sa kahit na anong skincare or products na ginagamit natin, gaya ng moisturizer, sunscreen, or sabon. Tutubo or lilitaw ang acne or tiny bumps sa mga areas na hindi ka naman dati nagkakaroon. Halimbawa, dito sa jawline, hindi ka naman dati nagkakaroon dyan ng pimples or tiny bumps ay dyan sila lumalabas. Lumalala lang din ang acne or mga tiny bumps pero hindi ito nag-i-improve or nababawasan man lang. Mas tumatagal ito sa 8 weeks at hindi alam kung kailan ito mawawala. At nag-iiwan ito ng blemishes or maiitim na marka sa mukha. Sa irritation naman, ay syempre alam na natin kapag ka nairita ang ating skin, mahapdi, mapula, nagbabalat ito, makati, at yung pakiramdam na banat ang skin mo. So kapag purging ang nararanasan mo ay continue mo lang ang ginagamit mo. Sipag at tiyaga
lang dahil hindi masama ang purging. Kapag irritation naman ay kailangang mag-slow down sa kung anong actives ang ginagamit mo. Itigil mo na ang kung anong ginagamit at paghilumin mo na ang skin barrier. Kapag okay na ang skin ay saka ito gamitin ulit at bawasan ang dalas ng paggamit sa actives na ginagamit. Kung breakouts naman ang nararanasan mo, ay itigil mo ang kung anong products na ginagamit mo na siyang nagbibigay sa'yo ng breakout. So ayan, sana ay natutunan ninyo ang kaibahan ng purging, breakouts, at irritation. At sana ay meron kayong natutunan sa video na ito.